Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon, kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman, kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan,
sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inaalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin na po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipong muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong walang imposible sa Diyos. Kahapon sa ating ebanghelyo at kagaya din sa gayon, puno ng kagalakan, lumukso ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdalaw sa kanya ng mahal na birhen. Kung inyo pong mapapansin, si Elizabeth at si Maria, kapwa nagdalang tao, kapwa kinalugdan ng Diyos, kapwa tinanggap ang pagpapala ng Diyos. Kung lubos nating pagninilayan, walang katumbas ang biyayang ito na ipinagkaloob kay Elizabeth at Maria. Unang-una, si Elizabeth, napakatanda na at isa pang baog, nagkaanak, at ang kaniyang magiging anak ay si San Juan Bautista. Si Maria, pinili siyang maging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi ordinaryong tao ang ipagbubuntis niya. Hindi basta-basta. Hindi lang kung sino-sino, kung hindi ang anak ng kabanal-banalang Diyos, mananahan sa sinapupunan ni Maria. Pagmasdang mabuti, napakaganda po ng disposisyon ng ating mahal na Birheng Maria. Bakit? Nung natanggap niya ang pagpapala at biyaya na binigay sa kanya ng anghel, nang ibinalita sa kanya na siya ay magdadalang tao, si Maria hindi nagmalaki. Hindi niya ipinagsigawan sa buong mundo na masigit siyang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi siya nagdemand ng anumang papuri sa mga tao. Hindi niya pinagpilitan ang kaniyang sarili upang kainggitan ng maraming babae. Ano ang kaniyang ginawa? Naglakbay si Maria kahit malayo upang ibahagi at ipimalita sa kaniyang pinsan ang magandang balita at pagpapala na kaniyang natanggap. Siya mismo, hindi siya nagutos. Siya mismo ang nagdala kay Jesus upang maging pagpapala din sa iba. Hindi inangkin ito ni Maria. Hindi niya ito sinarili. Nagpuri at dinakila niya ang Panginoong Diyos. Dalawang makapangyarihang salita, ang pagbabahagi at pamamalita. Kaya nga ang magandang katanungan, ganito din ba tayo, mga kapatid at mga kadiboto, na ibinabahagi at ipinapamalita din ba natin ang napakadaming mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay? Hindi ba tayo nagiging madamot, ganid, o sakim? Natatakot ba tayong magbahagi sa ating kapwa sa kadahilan ng takot tayong maubusan? Kung inyong mapapansin, ginamit ni Maria ang lahat ng kanyang pagpapala upang maging mas lalong tapat sa Diyos. Uulitin ko po, ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ni Maria, ginamit niya upang mas lalong maging tapat sa Diyos. Yung iba sa atin, pinagpala ng Diyos. Marami nakalimot. Marami nagmalaki. Ang akala nila, ang pagpapala nila, galing sa kanila at hindi galing sa Diyos.
Pero si Maria at Elizabeth, maliwanag sa kanila na ang lahat ng pagpapala na natanggap nila galing sa Diyos. Kaya anong ginawa nila? Pinanatili nilang dalisay ang kanilang puso at kaluluwa. Ang naging disposisyon nilang dalawa, palagi ang magpasalamat. Ilan kaya sa atin dito ngayon ang marunong magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap? Ilan kaya sa atin dito ang kinikilala ang Diyos sa kanyang kabutihan at kagandahang loob? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa bawat araw, sa bawat sandali na tayo ay humihinga, dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Naway ang maging sambit lagi ng ating mga bibig, walang hanggang pasasalamat. Uulitin ko po, naway ang laging sambit ng ating mga bibig, walang hanggang pasasalamat. Tulad ni Maria at ni Elizabeth, silang dalawa naging instrumento ng pagpapala ng Diyos. Hindi tumigil ang grasya ng Diyos sa buhay ni Elizabeth at ni Maria, sapagkat lagi silang nagpapasalamat. Hindi sila naging abusado sa mga biyaya na kanilang natatanggap. Pinangalagaan, iningatan, at ibinahagi nila ang napakalaking biyayang ito ng Diyos. Sa paanong paraan? Silang dalawa naging huwarang ina sa pamamagitan ng kanilang makainang pag-aaruga. Lumaki ng maayos at may disiplina si San Juan Bautista at si Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eucharistia, katulad ni Elizabeth at Maria, ang mamatawi nawa lagi sa ating mga bibig. Walang hanggang pasasalamat. Lagi po nating tatandaan, ang taong lagi at marunong magpasalamat, lagi din ang pagpapala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasaki ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob, nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso at kalooban. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan.
Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan. Sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwara naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. . 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
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules, sa gabi bago ang Pasko, December 24. Ang mga oras ng mga misa sa bisperas ay ang mga sumusunod: 5 p.m., 6 p.m. at 7 p.m. At sa ganap na 8 ng gabi ay ang panunuluyan, isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Hesukristo. At sa ikasyam ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng pagsilang. At sa araw ng Pasko, Disyembre 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa inyong patuloy at walang patid na pagtulong at pagbibigay suporta sa ating simbahan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga kaloob, inyong mga pamisa, mga offerings at online donations, gayon din sa pagbibigay ninyo ng ayuda tulad ng bigas, kape, dilata at noodles, ang inyong mga ibinabahagi, ang siya namang ating iniaabot sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, ang mga kadiboto natin na naging biktima ng iba't ibang sakuna, trahedya at kalamidad. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinutulak tayo upang ipagpatuloy ang mga gawain at misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Narinig din po natin sa patalastas na ang booklets, mga medalyon at Nazareno Images, gayon din po ang opisyal na kalendaryo ng ating simbahan ay available sa ating finance office. Napakaganda po nitong mga giveaways sa darating na Pasko. Ang atin pong kalendaryo ay limited stocks only. Malapit na po itong maubos, kaya kami ay nananawagan na sa mga hindi pa nakakabili, mangyaring bumili na kayo bago po kayo maubusan. Maraming salamat po. Mga kapatid kay Kristo, lagi rin po nating tatandaan na ang taong palagi at marunong magpasalamat, palagi din ang biyaya mula sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan
lalo na sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.